Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pahit na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's vlog ay nandito ako ngayon sa Barangay Bantog, Bypass Road, Gimban, Nueva Ecija mga ka-hybrid. So nandito ako ngayon ay sa aking likuran mga ka-hybrid ay nagtanim sila rito sa area na to ng super hybrid rice na SL39 mga ka-hybrid, no. So yung una kong binlog na SL39 ay yung ay nasa flowering stage pa lang siya. So ito ngayon ay nasa ripening stage na mga ka-hybrid. Itong SL39 mga ka-hybrid. So bakit marami pa rin sa ating mga ka-hybrid na nagtatanim ng SL39 mga ka-hybrid. So titingnan natin ngayon. Siya nga pala, ang SL39 mga ka-hybrid ay rekomendado ito sa wet or dry season. What? So ngayon marami nagtatanim ng SL39 dahil nga ay hindi rin ito nagkakalayo sa SL8, SL20, SL19. Magkakatalo lang ito mga ka-hybrid sa kanyang panicle length ng mga ka-hybrid. So titingnan natin yung kanyang panicle length ay kung gaano nga ba kahaba o gaano kadaming butil ang merong SL39 no mga ka-hybrid. So itong area na to hanggang doon puro SL39 no mga ka-hybrid. Yung sa gawin doon ay puro inbreed na mga ka-hybrid. So ito yung nakita natin, yan, may logo na SL39. Titingnan natin, lalapitan natin no mga ka-hybrid. At siyasatin natin yung mga kanyang inuhay no mga ka-hybrid. So ano pang hinihintay nyo mga ka-hybrid? Tara, let's go, mainit na. Hello, what's up mga ka-hybrid? Ay nandito na lang po tayo sa barangay. Dito lang po yan matatagpuan sa Bypass Road, Barangay Bantog, Gimban, Nueva Ecija no mga ka-hybrid, no? So nagpunta tayo rito ngayon mga ka-hybrid ay nakita natin tong super hybrid rice SL39 no mga ka-hybrid. So ang farmer po natin dito ay si Erlinda Pascua no mga ka-hybrid, taga Barangay Bantog, Gimban, Nueva Ecija mga ka-hybrid, at SL39 user no mga ka-hybrid. Itong lot area niya mga ka-hybrid ay umaabot po ito ng 4,000 lamang square meter. So nag-demo lang siya rito ng super hybrid rice SL39 at gusto niya masubukan itong tanim niya na to. At dati nagtanim na siya ng SL19 at SL20. So yung dalawang variety na yon ng SL Agritech ay maganda naman po yung naging resulta dito sa kanyang area no mga ka-hybrid. Gusto niyang na-interview natin yon mga ka-hybrid dahil ay gusto niyang subukan lahat ng mga variety ng SL Agritech. So katulad na yan yung SL39 na kanyang itinanim no mga ka-hybrid, yung mga difference ng kanyang inaani. So ngayon ito ay ripening stage na, ay ilang araw na lang to ay aanihin na po ito no, o i-harvest na to mga ka-hybrid. At tatanungin natin dito kung makakailan po ba si Ma'am Erlinda kung ilan yung kanyang aanihin dito no, yung actual harvest niya mga ka-hybrid, dahil ito ay 4,000 square meter lamang. So titingnan pa rin natin kung makakailan po ba itong tanim niyang SL39 no mga ka-hybrid. Paki-comment din mga ka-hybrid ay sa mga nakagamit na rin ng nakatanim na ng SL39. So ito po ay rekomendado sa wet or dry season ng mga ka-hybrid. So tingnan nyo naman yung mga inuhay niya ay talagang napakabulas. Hitik po ang kanyang mga binutil ng mga ka-hybrid. So hindi to nakakalayo sa SL19 at SL20, pati na rin po ang SL8. Marami na rin pong variety ng SL, kasama na rin po ng SL68 yan, at SL7 at SL18 yung mga ka-hybrid. So nagkakatalo lang dyan sa mga panicle length ng mga ka-hybrid yan. So makikita nyo dyan ay talagang mapapansin nyo sa mga SL varieties ay talagang makikita natin dyan ay talagang madahon ang kanyang karakteristik. At pagdating sa BLB ay ito po ay BLB tolerance no, ibig sabihin ay matibay po ito sa bacterial leaf blight in terms of
kanyang uhay, no? Kasi mapapansin natin mga ka-hybrid, yung mga hybrid ay talagang meron tayong nakikitang stem borer, no? So matibay din ito sa stem borer, no? Mga ka-hybrid, wala akong nakikitang mga uban-uban dito sa SL39. So masarap din po ang bigas ng SL39 para sa inyong kalaman mga ka-hybrid, at malambot din po ito. Hindi po ito panisin compare sa mga ibang varieties na katulad kasi ng SL8 ay medyo panisin po yun, no? Ito kasi ang SL39 ay hindi panisin. So yan. So hindi natin natanong kung ilang ano na to, no? Maturity na to. So ang maturity kasi ng SL39 ay hindi rin nakakalayo sa ano yan, no? Yung sa amin kasi early maturing kasi yon, yung kaya napaaga po ang harvest, no? Kaya 95 days. Ito naman po mga ka-hybrid ay umabot po ito ng maturity days ng 104 to 110 days. Yan. So konti lang difference, no? So yan, maaaring pwede na tong anytime, pwede na tong harvestan. Pero nakausap natin si Ma'am Erlinda, ay 2 to 3 days na po ito, pwede na daw po anihin ito. So pumunta natin yan kung kailan po ang kanyang harvest, kung maabutan natin o hindi man, at tanungin natin sa kanya kung makakailan po ang kanyang tanim na SL39 dito sa kanyang 4,000 square meter na lot area ng mga ka-hybrid. So sa mga gusto pong magtanim nitong darating na wet season, ay pakiconsider po itong SL39 ng mga ka-hybrid. Ay talagang matibay. Hindi rin po ito dapain mga ka-hybrid, no? Yan, matibay po ito sa sakit. Kaya mas dinudumog po ito ng mga ka-farmers natin ng SL39. So yan ang mga ka-hybrid. Yes, ang sulya pa mga ka-hybrid, oh. So tatanungin din natin dito mga ka-hybrid ng kanyang protocol sa kanyang pag-apply ng fertilizer dito, kung nakailang nga po ba siya ng gastos dito. So yun lang mga ka-hybrid, yan lang muna yung update ko ngayon dito sa ripening stage na SL39. Talaga naman napakahaba po ng mga uhay niya mga ka-hybrid. Talaga naman may recommenda ito sa darating na wet season, no mga ka-hybrid. Ay talaga naman napakahaba po ng mga uhay, madami, makapal din po ang kanyang mga binutil, no mga ka-hybrid. So ang SL39 no mga ka-hybrid ay matibay din dito sa sakit, no mga ka-hybrid. Hindi rin ito magpapatalo sa mga ani, no mga ka-hybrid. So ito ay maabot din po ito sa 7 to 40 metric tons per hectare, no mga ka-hybrid. In terms of suwi ay umaabot talaga siya sa nasa 18 no to 22, no mga ka-hybrid. So pagdating naman sa kanyang binutil ay makikita naman natin makakapal ang kanyang butil, ay talaga expected natin to nasa 350 to 400, no mga ka-hybrid. So hindi natutalo rito mga ka-hybrid sa SL39. So pagdating naman sa bigas ay talagang malambot din naman itong SL39. So ayan mga ka-hybrid, update ko lang dito sa SL39 ng SL Agritech, at maraming salamat po, ingat po at God bless.